First timers, anong first time ang meron sa inyo ngayon? Today, maiiba lang tayo ng content kasi meron tayong re-reviewin na Lexin Bluetooth Intercom. Okay, bago ang lahat, shoutout muna sa Lexin Philippines kasi pinadalhan nila tayo ng dalawang Bluetooth intercom kung saan itong intercom na to ay magagamit natin sa dalawang helmet natin dito. Maraming salamat sa tiwala at binigyan nyo ako ng chance na magamit yung produkto nyo at ma-review natin at kung paano natin magagamit at ma-maximize itong Bluetooth intercom na to sa mga helmet natin. Ngayon pa lang, alam ko na malaki ang maitutulong nito sa mga biyahe natin. Kaya simulan na natin. Siguro mga 3 weeks ago ay napapansin nyo na to sa mga vlogs ko na meron na akong nakakabit na Bluetooth intercom dito. Bigay ito ng Lexin, ito yon. So bale, ang ginawa nila is nagpadala sila ng dalawang Bluetooth sa akin. Actually, na-unbox ko na to. Ang ginawa ko, since dalawa siya at dalawa yung helmet natin dito, yung isang unit dito ay kinabit ko na. Sinubukan ko na at nagtira ko ng isa para dito sa half face na helmet ko. Bale, sinubukan ko muna siyang gamitin talaga sa mga biyahe ko. Ito, naikabit ko na siya ng maayos. Tapos, naikabit ko rin yung microphone sa loob, pati yung mga earphones. At sa loob na 3 linggo, na bumabiyahe akong gamit ang helmet na to, at merong Lexin na Bluetooth intercom, naging madali ang buhay ko sa biyahe. Wala pa akong kausap niya na. Itong solo intercom pa lang na to ang kinakabit ko sa helmet ko. Alam niyo kung bakit? Kasi, di ba kadalasan kapag bumabiyahe tayo, kapag may tumawag sa atin, humihinto tayo para sagutin yung tawag, di ba? Nagiging hassle yun sa biyahe natin. So since kinabit ko na itong Lexin Bluetooth intercom, hindi na ako humihinto. Hindi ko na kailangan huminto. Sinasagot ko na yung tawag sa phone ko using this intercom. So yung kausap ko na tao sa phone is nakakausap ko na siya sa loob ng helmet ko. So sa madaling salita, instead na humihinto ako kapag may tumatawag, hindi na ganun. Kasi yung kausap ko sa phone is nakakausap ko na via Bluetooth na to. So ang ginawa ko lang is in-on ko lang yung Bluetooth ko dito sa phone. In-on ko lang din to at pinag-connect ko silang dalawa. At lahat ng mga pwede mong gawin dito sa cellphone na to, like calls, music, lahat yon connected dito. Andito na lahat naririnig sa loob ng helmet ko. Ngayon, okay na. Na-install na natin yung isa dito. Ang gagawin natin, dalawa to. At itong isang unit na to is i-install natin dito sa KYT half helmet natin. Bagay na bagay yung kulay, di ba? Sa helmet ko, kulay blue. Mihilig ako sa kulay blue, di ba? Ngayon, bubuksan natin to. Ito na yung time para itong isang unit na to ay kakabit natin dito sa isang helmet ko. Actually, alam ko na yung laman nito eh. Bubuksan lang natin ulit para at least makita nyo pag bibili kayo, alam nyo na kung ano yung mga kasama ng mga accessories sa loob ng box ng Lexin Bluetooth intercom na to. So natin, Lexin, yan ang bubungan sa inyo. Yung unit na yan. Okay, kulay nito is itim. Pero huwag kayong mag-alala kasi kung ano mang kulay ang gusto nyo, walang problema. Kasi sa loob ng box na to ay merong mga, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero mamimili tayo ngayon kung anong babagay. Sige, gamitin natin yung pula. Tapos, ang gagawin natin dyan ay ipapalit lang natin siya dito. So, ang gagawin nyo lang is tatanggalin lang to. Ayan. Tapos ikakabit nyo lang. So, ayan na. From black, kulay-pula na siya ngayon. So, ano pa bang laman dito? Andito yung clamp para sa helmet. Kasama din yung USB charger, headset, kung saan ito yung kinakabit sa loob ng tagiliran ng helmet nyo. Yung mic, nandiyan na rin sa loob. Yun yung kakabit natin mamaya. Install natin. Another clamp para sa helmet, para sa pagkakabitan nitong Bluetooth. Another mic, kung saan itong mic na to is para sa half face na helmet. Kung sa full face is ang ginagamit na mic is ito. Ayan, yung maliit na yan, nakikita nyo ito. Iba ang gagamitin nating mic para dyan sa helmet natin na to na half face. Itong mic yun. Kasi nga, di ba, bukas. So, dito natin ikakabit yan sa loob. Tapos, kasama dito, yung manual. Tuturo ko sa inyo kung paano ninyo i-on yung unit at kung paano natin i-connect sa isang unit pa. Actually, mga guide lang to talaga.
kung paano ikakabit. So madali lang naman siya ikabit eh. Kasi sa helmet pa lang, alam mo na kung saan mo ikakabit yung mga accessories nitong Bluetooth intercom. Sa mga hindi pa nakakaalam, lahat ng mga bagong helmet ngayon ay meron na agad na nakaabang for earphones. Tatanggalin lang muna natin yung mga padding ng mga helmet natin. Yan. Okay. Yan o, nakikita nyo? Meron nakaabang dito na butas para sa mga headphones. So tatanggalin lang natin yan. Sige, unahin natin itong headphone niya. Yan. May nakakabit na agad na mic dito yan. So hindi ito yung mic na gagamitin natin. Ang gagamitin nating mic dito ay ito. Noong una, mali ako nakabit kasi nilagay ko sa kanan. Ito, nasa kanan yan. So, hindi dapat. Kasi ang kamay natin sa kanan is hawak tayo sa gas, di ba? So, mahirap pumindot habang ganun. Dapat, ang unit na to ay ilagay nyo sa kaliwa ng helmet ninyo. Dito nyo ikakabit. Para at least, kapag nagde-drive kayo, is andun yung kamay nyo sa gasolina, sa gas. Tapos, pwede kayong sumagot dito ng tawag. Dalawang wire yan eh. Isang mahaba, isang maikli. Yung maikli na wire is dun nyo kakabit sa kaliwa kung saan malapit yung unit. Ayan, may nakaabang dito yung sa loob. Ipasok nyo lang. I-press nyo lang. May foam lang yan pero dapat flat yan kasi masakit sa tainga yan kapag nakausli. Okay? Yung mahabang wire is yun naman yung nasa kabilang side kung saan kabila nung unit na paglalagyan nyo. Pasok nyo dyan. Okay. So yan, naka-foam pero pag sinalat nyo ng ganun yan, pantay dapat yan. Nasubukan ko na yung tunog ng speaker na yan, maganda yung malinaw yan, parang phone talaga. Ayan, ipi-place nyo lang na maayos yung mga wirings nyo sa loob. Lagyan nyo ng masking tape sa loob para hindi lang nakakalat. So dito ko ipi-place yung mic. Okay, nakakabit na. Sundan nyo lang yung ginagawa ko para pag nagkabit kayo ng sarili nyo, alam nyo na kung saan nyo ipi-place na maayos yung mga wires and itong microphone na to. Pasok nyo lang. Okay? Siguraduhin nyo na kapag ibabalik nyo yung foam is nakaluwa na to dito. So, ipi-place ko muna yung yung foam muna. Okay, sa loob na yung headphones na dalawa. Na-i-place na natin yung microphone. Pwedeng tupiin yan para na isasara-sara. Gagawin mo na lang pag gagamitin mo, di ba? So, ang gagawin natin ngayon is ikakabit natin ito. So, isang plastic, andito to. Okay, tapos isang plastic naman is meron pang isang ganito. So, ang gagawin natin, pagdudugtungin nyo na lang ito dito. Siyempre, tatanggalin muna natin yung double-sided tape. Kasi isusuksok natin na mabuti yan eh. Once na nakabit to at nalagyan nyo ng screw, matibay na. Dalawang screw, nandito, tsaka isang Allen wrench. Mamaya na natin hihigpitan yan, okay? Tapos, ipi-place nyo dito yan. Tutusok nyo somewhere dito. Hanap tayo ng medyo, siguro dito. Pwedeng pagtusukan. Dito. Yan. Hindi siya pwede dito. Basta depende kung anong pwedeng pagtusukan sa gilid ng helmet nyo. Basta ang importante is nasa kaliwa siya. Double-sided tape na yan. Parang suporta lang naman yun. Pero ito talaga yung panghigpit dyan sa kabitan ng unit mismo. Ayan, goods na yan. Baka mabasag naman yung helmet natin pag sobrang Ito na, kakabit na natin. So madali lang yan. Ipipress nyo lang ng ganyan. Pasok nyo to dito. Tapos ibababa nyo to para mag-lock. So kaya na. Okay, take note. Itong unit na to, kahit mabasa ito, okay lang. Sa akin, ilang beses na akong bumiyahe. Basang-basa yan. Hanggang ngayon, okay yan. So, ang gagawin natin, since may nakaabang tayong wire dito, di ba? Tatanggalin lang natin dito. Ito, dito siya. Ayan yung pasukan ng jack. Rubberized siya. So, dinesign siya para hindi talaga siya pasukan ng tubig pag umulan. Di ba? So, papasok nyo ng ganyan. Sealed yan. Okay? Ayan na. Nakabit na natin siya na maayos. Meron ako ngayong problema. Maghahanap ako ng isang rider para magsusuot ng isang helmet ko para masubukan natin i-connect itong dalawang helmet na to. Maghanap ako ng isang rider bukas na magmomotor at susubukan natin dito sa paligid-ligid lang naman ng bahay namin. I-connect natin itong dalawang Lexin Bluetooth intercom na to. Tapos titignan natin yung range kung gaano kalayo yung magiging connection niya. Okay? Bluetooth connection ang meron dito. So ay naka-ready na yung dalawang Bluetooth intercom natin. Susubukan natin bukas. Lakas mga pogi ng helmet, no? Diba? Ayos. Okay, kasama natin kaibigan ko si G Morales dito.
susuot niya yung isang helmet natin para subukan natin yung connection nung intercom na to habang bumabiyahe kami dito sa likuran ng bahay namin. Mas pinili namin na dito mag-testing para at least wala mga sagabal, malawak, o tsaka hindi maingay. Thank you ha. Ayan, pinagbigyan mo ako. Itong unit na to is rechargeable to using USB. May USB port dyan. Dito siya, oh. Yung sa'yo. Ito dito nakikita. Ayan, oh. Yung USB port na yan. Kakabit mo lang yung USB dyan. Tapos diretso sa laptop or sa charger ng cellphone mo. Pwede dyan. 3 weeks ago, lagi ko siyang ginagamit. Hanggang ngayon buhay eh. Mahaba yung battery life nitong intercom na to. Ayan na. Ito yung gamit na helmet niya. Ito yung Lexi na isa. Ang gagawin natin ngayon is, itong unit na to is i-connect natin dito sa unit natin. So paano mag-on nitong intercom para mag-connect silang dalawa? So napakadali lang. Yung interface pala nitong Lexi na to is ito yung volume, up, down. Ito yung pagsagot sa mga call. Ito yung FM kapag gusto niyo mag-music habang bumabiyahe. Tapos ito, yung connection ng Bluetooth mismo. Para mag-on itong unit na to is ipipress nyo lang itong dalawa. Press nyo ng matagal. Tapos magkukulay blue yan. Tapos ang gagawin natin dito sa isang unit naman is i-on din natin ng sabay ito. Yan, ng matagal. Nagbiblink ulit ng blue. Kapag suot nyo yung mga helmet na yan, maririnig nyo yan na connecting kapag pinindot nyo to. So ang gagawin nyo, di ba, naka-blue na to, nagbiblink na ng blue yan, tapos nagbiblink din ng blue dito. Ang gagawin lang natin is press nyo ng matagal itong sa taas. Yan. Para mag-blink ng ganyan, no? Ibig sabihin yan, connecting na yan doon sa isang intercom. Maririnig nyo naman doon sa speaker sa loob ng helmet niyo na connecting Bluetooth device. Bluetooth connected. Okay, connected na yung dalawang Bluetooth intercom natin. Lubiyahin na tayo bro. Mag-usap lang tayo saglit kung magkakarinigan tayo. Okay, games. Mauna muna ako bro, no? Dinig mo ako? Ayun, okay game. Maingay yung motor ko eh, kaya sana hindi siya marinig sa mic nitong intercom. Sara ko lang yung visor ko. Bro. Jim. Sagot ka bro. Dinig mo ako? Naririnig mo ako? Kapag umaandar medyo hindi mo marinig masyado. Kinakain ng ng tunog ng motor mo yung boses. O malinaw naman, malinaw. Medyo kulob. Okay lang yan. Ang importante mas malinis lang yung dating ng boses natin pareho. Okay, malinaw yung dating mo sa akin dito. Malakas lang yung dating ng boses ko dyan sa'yo. O sige, ikaw nga bro, mauna ka bro. Ikaw yung mauna, try natin ikaw yung nauuna. Ako dito sa likuran. Okay. Hello. Ganun pa rin. Pero malinaw yung boses ko sa'yo. So kailangan yung salita ko alalay lang, no? Medyo malakas. O at least malakas. O okay lang, at least malakas. Ang mahirap dyan kung mahina siya. Abante ka bro na medyo malayo-layo. Tignan natin kung ganong range. Ayan, dinig mo ako? Okay pa rin, dinig mo ako? Ganun pa rin. Malakas lang yung boses ko pero malinaw. So far okay naman. Malakas lang daw yung dating nung boses ko sa kanya. Pero malinaw. Naiintindihan mo yung sinasabi ko bro? Malinaw. Okay. At least yan, maganda yung connection natin. Hindi, ako pala muna mauna. Tapos unahan mo ako kung magkakarinigan pa rin tayo, no? So far solved na ako sa ganito. Kasi kapag nagdadrive naman tayo ng motor, hindi naman masyadong malayo yung distance natin sa bawat isa, di ba? Wala lang akong gamit kung paano ko ba malalaman kung gaano nakalayo yung bawat isa sa amin. Jim, bro, dinig mo ako? Dinig mo ako? Ayan. Yung distance namin ni Jim, andyan lang siya sa likuran ko. Teka, lalayo ako bro, mas malayo ha. O sige, mas mauna ako.
O yan bro, dinig mo ako? Dinig mo ako? O yan, malinaw. Malayo siya sa likuran ko. Okay na to bro, at least malinaw siya. Okay na tayo. Balik na tayo dun sa pwesto natin. O, balik na tayo dun. Okay naman, malinaw. Yung importante malinaw. Ayan. Pero goods na ako. Goods na tayo bro. Happy na ako. Ayos ba yun? O, yun. Dinig oh. Okay. Yun maraming salamat Lexin Philippines. Grabe, solve na solve ako dito sa pinadala nyo. Maraming salamat talaga Lexin Philippines na binigyan nyo ako ng ganito. Kasi magagamit ko ng sobra to sa mga biyahe ko. May enjoy ko to pag may mga kasama ako. At syempre, enjoy din pag mag-isa ako. Kasi isipin nyo entertaining calls, hands free. Nasa helmet nyo na yung mga kausap nyo. Kausap nyo na sa loob ng helmet. Hindi nyo na kailangan bumaba at hawakan yung cellphone nyo. Hindi nyo na kailangan maglagay ng earphones sa mga tenga nyo or ipitin nyo yung mga cellphone nyo sa helmet nyo. Hindi nyo na kailangan gawin. Lexin lang ang kailangan nyo. Lexin ETCOM Bluetooth Intercom. Kaya ako, as boy first time, nare-recommend ko talaga itong Lexin Bluetooth Intercom. Bumili na kayo. Ang presyo nito ay nag-range ng 7,000 plus yung dalawa. Nasa 3,700 I think yung isa. Hindi ko maibigay sa inyo yung exact amount kasi depende kasi sa pagbibilan nyo kung saang store, di ba? Pero ganun ang range niya. Nasa 3,700 plus ang isa at nasa 7,000 plus ang dalawa. So maraming salamat. So sa lahat ng mga nagbomotor dyan, sa mga mahilig mag-rides o dalawa lang kayo, mag-Lexin Bluetooth Intercom na kayo, solid to para sa ating mga motorista. Pinagaan niyo yung buhay ko. Maraming salamat. Lexin, number 1.